Hello? Hi! Okay po? Okay po ba ang boses ko? Yes! O pangit pakinggan? Yan yun na, si Lord na nagsasalita. Ano ho? Mayroon hong isang lalaking manlalakbay. Nagulat ako kay sister. Thanks God. May manlalakbay po na isang lalaki. Ngayon, nag-set siya, maglalakbay siya sa 7 bundok ang kanyang lalakbayin. So, inihanda niya ang kanyang sarili, inihanda niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang dadalhin, inihanda niya ang kanyang kabayo para sa mahabang paglalakbay. Dumating yung araw na maglalakbay na siya at siya ay nagsimula ng umaga. Lakbay siya, lakbay, 1 bundok, 2 bundok, 3 bundok, hanggang sa siya ay nakarating doon sa 4 na bundok, siya ay napagod. At noon ay takip silin na. Kaya naisipan niya na magpahinga. At habang siya naghahanap ng lugar na siya ay pagpapahingahan, nakakita siya ng isang sapa, isang ilog. At doon may isang puno, at doon muna siya nagpahinga. Bumaba siya sa kanyang kabayo, nagpahinga doon, malapit sa ilog, doon sa may pampang ilog. At sa kanyang pagpapahinga, naupo siya doon, siya ay medyo nakatulog. Nakatulog ang lalaki na ito. At sa kanyang pagkatulog na iyon, parang siya ay nanaginip at mayroon siyang boses na narinig. At ang boses na ito, ang sabi sa kanya ganito. Ano po yun? Ayan. Ang boses ay ganito. Sabi sa kanya ay, anak, pagbangon mo, sa pagpapatuloy mo, kumuha ka ng bato, ilagay mo sa iyong bulsa. Nagkulat siya, nagising. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. At pagkagising niya, alam niya siya kailangan ulit maglakbay. Maglalakbay ulit siya, magsisimula na ulit. Pero bigla niya naalaala yung kanyang panaginip. At dahil kahit siya'y nag-aalinlangan, ang ginawa niya, kumuha siya ng isang takot na bato, mga marbles doon sa may tabing ilog, at inilagay niya sa kanyang bulsa. At habang siya ay maglalakbay, medyo madilim pa noon, hanggang sa pagdating ng medyo bukang liwayway na, bigla niyang naalaala yung boses na kanyang narinig. Kasi sabi ng boses, kumuha ka ng mga bato. Pagdating ng umaga, ikaw ay matutuwa at malulungkot. Naalaala niya yun. At sa pagdating ng umaga, bigla niyang tiningnan yung kanyang mga bato na kanyang kinuha. Pagkuha niya sa kanyang bulsa ng kanyang mga bato, pagbukas niya, siya'y natuwa at nalungkot. Ayaw, bakit? Bakit kaya? Pagkuha niya, pagtingin niya, tuwang-tuwa siya sapagkat ang bato na kanyang nakuha, naging mga diamante. Thanks God, naging diamante. Pero alam niyo, bakit siya nalungkot? Nalungkot dahil? Nalungkot siya dahil kukunti ang kanyang nakuha. Tapos na ang kwento. Kumusta ho kayo? Ito ang tanong natin sa sarili. Tinanong niyo ba ito sa inyong sarili? Kumusta na ba ako ngayon sa aking pagdalo sa Christian Life Program? Ako ho ay nagtatanong, kayo naman sana isasagot. Pwede ho ba yun? Pwede naman sa ating mga participants, pwede naman. Pwede sir, huwag lang pa. Yun! Gusto ko yun! Gusto ko yun! Yan. Kumusta na? Tanong nyo lang sa inyong sarili. Ilang beses na kayong pabalik-balik dito? 6. Dahil talk number 6 tayo, 6. Sino naka-perfect yun? Kahit hindi nyo, wow! Palampakan natin, naka-perfect. Yan. At yung iba may absent dahil sa mga kinakailangan na gawin. Palampakan po natin na lahat dahil ang Diyos na ay mayroong tinawag na ganito kadaming mga mag-asawahan. At palampakan natin ang Diyos
sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Amen. Sige, palakpakan po natin. Dala-dalahin natin ang tanong na ito. May tuturing ko bang isang yaman o diamante? Itong natagpuan nyo na ito? Oh? Itong paglalakbay natin na ito sa CLP? Kayo'y matutuwa? Matutuwa kaya kayo at malulungkot? Hindi eh. Sana lagi tayong maging magalak dahil ang Diyos ang siya nagpapala, nagbibigay ng lahat na ito, ng biyaya ito sa atin. Hindi pa ko tayo nagsisimula. Pasimula, ano pala ako? Dahil ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, napaka-espesyal para sa atin, para sa inyo, lalo na sa mga mag-asawahan, ating mga participants. Bakit? Sapagkat sa hapon na ito, mayroon tayong natatanging regalo na ipagkakaloob sa atin ang Diyos. May pagkakaloob sa inyo ang Diyos. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala kayo? Parang hindi. Parang hindi. Parang kulang pa. Parang kulang pa. Ako nga pala po si Brother Fred. Ngayon pala ako magpapakilala. Sinabi na kanina, Brother Fred Amul. Pero kilala ko nila ako, tinatawag lagi nila ako, Brother Durf. Nagpalit na ako ng ID. Sabi nga ng aking asawa, paano yung Durf mo ngayon? E di sasabihin ko na lamang. Binaligtad lang naman yung pangalan ko para naman maging makabago. Brother Durf. At ayun mo ang aking asawa, nandun sa likod. Tumayo ka nga, mama. Yung aking maganda, beautiful and lovely wife. Yan. Okay. Yan. Kami ho ay mayroon dalawang anak. Isang lalaki, panganay, na ngayon ay mag-first year college. Thanks God. At isa hong babae. Bunso namin ay babae. Mag-grade 11 naman ngayong school year na to. Kaya thanks God. Sila po ngayon ay parehas na very active sa ating Youth for Christ. Ito ho ay ito po yung napakagandang paghuhubog para sa mga anak natin. Kung kayo may mga anak, kasama na po agad sila sa Kids for Christ. At pagka nagka 13 years old hanggang 21 years old, Youth for Christ. At after that, sasama naman sila sa Singles for Christ. Singles, and then Handmaids of the Lord. Yan, ang mga Handmaids of the Lord natin, nandito yan. And, o kaya sa mga lalaki naman ay Servants of the Lord. Okay pa niya. Yan, ganyan po. Kaya ngayon, araw na ito, ngayong hapon na ito, medyo mahaba-haba yung oras na ating ititigil dito. Bakit? Una, magkakaroon tayo po, ipapaliwanag natin, ano po ba yung empowered by the Holy Spirit? Ano ba yung regalong nais nating matanggap o yung regalong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? At pagkatapos po nun, dadako tayo doon sa ating tinatawag na pray-over session. At pagkatapos po ng pray-over session, tayo naman ay magkakaroon ng thanksgiving, worship, and praise kay Lord sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap. Amen? Ready na ba kayo? Ready! Ready? Yan, sige. So ang ating pong CLP, Christian Life Program Talk number 6 ay title ay Empowered by the Holy Spirit. In Tagalog, in Filipino, binigyang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Napakaganda, napapanahon ngayon. 2 weeks ago, ipinagdiwang natin yung tinatawag na, anong Sunday yun? May 24 yata. May 24. That is what we call na, tinatawag po natin yun na Pentecost Sunday o yung Pentecostes. Ano ba yung Pentecostes? Yung Pentecostes ay yung pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Dahil yun ang pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos, brothers and sisters. At ang pangako yun ng Diyos ay samahan tayo. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Dahil mahal ka ng Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Maniwala ka dyan.
matatag ka dyan. Hindi man agad ibinibigay sa iyo, may pangako ang Diyos. Amen? Amen. O, yan. So, noong Sunday na yun, ipinagdiwang natin yung Pentecost Sunday. Binigyang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. At doon, sabi, subalit, sabi ito mula sa sulat sa Gawa ng mga Apostol. Sabi doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabad sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po ang binanggit, yan ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. At nung matipon niya ang mga alagad kasama ang mga nabiring Maria, doon bumaba sa isang room, bumaba ang pagkatapos niyang umakyat sa langit, pinababa ang Banal na Espiritu Santo. At ganun din ating sinasariwa, ating sinasangayon ang pagbaba na yon ng Banal na Espiritu Santo. Although tinanggap na natin ang Banal na Espiritu Santo nung tayo ay binyagan. Sino ba yung Holy Spirit na yan? Sino kaya yan? Ang Holy Spirit po nito na sinasabi natin ay yan. Anong sabi dyan? Ang Espiritu Santo ang siyang nagpapahintulot na maranasan natin ang Diyos. Kita niyo yun? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Nung talk number 1, ano sabi doon? Tandaan niyo ba yun? God's love. Oh, very good. God's love. Ano sabi doon? Pinapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Na mahal ka ng Diyos. Ano man ang iyong pagkatao, mahal ka ng Diyos. Makasalanan tayo, mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos na yon, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak doon sa talk number 2. Ano sabi? Kilalanin si Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lumapit tayo sa Kanya para tayo makalapit sa Ama, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos ni Jesus, siya'y namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, at ang pangako, ibibigay ang Banal na Espiritu Santo upang magkaroon ng isang buhay. Sabi dyan, buhay na ugnayan sa Kanya at Kanyang paggalaw sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ang bait, ang ganda nitong pag-ibig ng Diyos na ito. Kaya huwag nating sasarilinin. Kaya ibinabahagi nitong mga brothers and sisters diyan sa inyong nasa kalibutan na yan, yung pong naramdaman nilang pagmamahal ng Diyos, yung galak sa pagmamahal ng Diyos, ibinabahagi sa ating lahat. At ang Espiritong ito, ang Espiritu Santong ito, ang nagbibigay ng patunay, ng tunay na Kristiyanong pamumuhay, ay hindi naghahangad lamang hindi paghahangad lamang ng tao, kundi isang bagong puso, isang bagong buhay. So yan po ang banal na Espiritu Santo. Noong nakaraang linggo, noong May 31, ang ganda nun, doon ho ay kapistahan naman ng banal na San Tatlo o yung Holy Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos sa tatlong persona. Ang isang Diyos nito may tatlong persona. Iyan ay nabubuhay sa pag-ibig. Okay? Kaya nga po, pag tinanggap natin ang banal na Espiritu na ito, ano mangyayari sa atin? Una, magkakaroon tayo ng union with God. Ano po ba yung union with God? Ito yung ating bagong pakikipag-ugnayan. Kumbaga, ibinabalik natin yung ating magandang ugnayan sa Diyos nating Ama. Nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkakilala, mas malalim na relasyon natin sa Diyos. Paano tayo bilang mag-asawa? Di ka yung una, patingin-tingin ka, pakindal-pindot na ngayon. Hanggang sa naging mag-asawa, habang tumatagal, lumalalim ang pagkakilala, ang relationship, di ka ganon, di ka ganon. Nung nakikinig na kinig ka, mga mag-asawa na,
Nawala ng kilig, hindi naman. Mas kinilig, ano? O mas lumalim, yun yung tinatawag na habang nakikilala natin ang isa't isa, mas lumalalim yung relationship. Di ka nga sister, ano? O, kaya nga nagpakasal si sister, hindi ka, o yan. O, ay ganun din tayo sa Diyos. Ano? Ganun din sa Diyos. Pangalawa, o union with God. Pangalawa, anong pangalawa natin? A new nature. Ano ibig sabihin? Bagong pagkatao natin. Bakit po bagong pagkatao? Dahil kakalimutan mo na yung old self mo. Hindi ka na babalik dun sa dating gawi mo. Kung noon hindi ka nagsisimba, abay ngayon nakilala mo ng Diyos, sabi sa'yo magsimba ka. Tuwing araw ng linggo, isama mo ang mga anak sa simbahan. Maglingkod ka sa simbahan. Magmahal ka. Amen? Ay kung hindi natin yung ginagawa, huwag na natin babalikan. Bagong nature na tayo. Bagong pagkatao na natin. Kung dati ikay tinatamad at mas gusto mong manood ng Netflix, mas gusto mong maglaro kahit linggo, abay unahin muna natin ang Diyos. Kung dati hindi tayo nagdadasal, ay parinig ka, brother and sister, tayo doon sa altar, magdasal tayo. Amen? Yun. Ano? Yun po ang magiging bunga, yung banal na espiritu na yun sa ating buhay. Pangatlo, inaasahan din po tayo na maglingkod. Bibigyan tayo ng kakayanan, ng lakas, upang tayo ay makapaglingkod. Kanino? Sa ating kapwa at sa ating inang simbahan. Makapaglingkod din sa CFC. Bilang mga couples for Christ, later on kayo ay mga ako, tatanggapin ninyo na maging miyembro ng couples for Christ. At ito po ay bunga ng ating pagmamahal na sa Diyos. Bunga ng mas malalim nating pagkakilala sa Diyos. Tayo ay maglilingkod sa ating inang simbahan. Okay? So yan po kung bakit natin hahangarin na tanggapin ang banal na Espiritu Santo na ito. Sino ba ito? Ang Espiritu na ito ay may mga regalo sa ating buhay. Na ito naman ay tinanggap na natin ang mga regalong ito. Kailan? Nung tayo'y binyagan. Nung tayo mga maliliit pa tayo bininyagan, iba siguro yung ikasal na sa bininyagan. Pero bilang mga Katolikong Kristiyano, ang atin pong turo ng ating inang simbahan, nung tayo'y binyagan, tinanggap na natin ang banal na Espiritu dahil siya nagbibigay ng buhay sa atin. Tinanggap natin yung buhay ng Diyos. Kaya tayo tinawag ng mga Kristiyano. Si Kristo ay nasa atin, ang buhay ng Diyos ay nasa atin. Ngayon, ang gagawin natin, atin lamang po muling sasaliwain. Sasaliwain. Binubuksan natin muli na, ay ako pala may regalo na tinanggap mula sa Diyos. Ngayon, mas pinapalalim natin yung pagkaunawa natin sa mga regalong iyon ng Diyos. At ang regalo po na yun, ng Espiritu Santo, ay freely given to all of us. Ito. Freely, the Holy Spirit Jesus freely gives these charismatic gifts. Freely. Nandyan lang yan. Ay hindi lang natin pinapansin. Pero ngayon, intentionally, papansinin natin upang ito'y mamunga sa atin, upang tayo magkaroon ng magandang buhay nating mga Kristiyano. At bunga nito, maging maayos ang ating buhay na ayon sa turo at na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, talata 12, ito mula 4 to 11 po. Okay? So sabi dito, may iba't ibang uri ng kaloob, ngunit iisa ang Espiritu. May iba't ibang uri ng paglilingkod, ngunit iisa ang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, ngunit iisa ang Diyos na sa lahat ay gumagawa sa lahat ng bagay. Ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan
ng Espiritu Santo para sa kapakinabangan. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa isa ay ibinigay ang salita ng karunungan. Kita niyo na? Sa isa ay ibinigay ang salita ng kaalaman. Meron yung unang karunungan, kaalaman. Ano pa? Sa iba ay binigay ang pananampalataya. Sa iba ay ikaloob ang pagpapagaling sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa isa naman, ibinigay ang paggawa ng mga himala. Kita niyo, dami, no? At isa-isa ay ang napagpapahayag. At sa isa ay binigay ang pagkilala sa mga Espiritu. At sa iba naman ay iba't ibang uri ng wika. Sa iba naman ay ang pagpapaliwanag sa mga wika. Ayun man, ang isa at siya ring Espiritu ang gumagawa sa lahat ng mga bagay nito at ibinabahagi niya ito sa bawat isa sa kaniyang, ayon sa kaniyang kalooban. Kita ninyo, alin sa mga binanggit na yun ang mayroon na kayo? Mayroon naman tayo nun. Alin ang mas, kumbaga, umaangat na nagagawa natin? Tingnan natin. Doon po sa ating nabanggit, na yung binasa natin, mayroon ng siyam ho yun, na tinatawag nating charismatic gifts. O ito yung mga regalo, kaloob ng banal na Espiritu Santo. Ano-ano po ito? Unang group, tawag po natin dyan ay teaching gifts. Sa Tagalog, kaloob sa pagtuturo. Dalawa ho yan. The gift of wisdom and the gift of knowledge. Sa Filipino, sa Tagalog, kaalaman at karunungan. Regalo ng kaalaman, regalo ng karunungan. Ilan yun? Dalawa. Another group ay tinatawag natin sign gifts o tandang kaloob. Ito ho ay ilan? Dalawa, tatlo. Pananampalataya, the gift of faith, the gift of healing, and the gift of miracle. Alin kaya sa mga ito ang mayroon na tayo? Okay? O ang mas gusto nating palawigin, patatagin, palakasin sa ating buhay. Pangatlo, revelational gifts. O yung tinatawag natin na kaloob na nagpapahayag. The gift of prophecy, the gift of discernment of spirits, the gift of tongues, and the gift of interpretation of tongues. So lahat po na yan ay siyam. Isa-isay natin, mabilis lang. Kayo kahoy inaantok na. Ha? Pag kayo inaantok na, sasabihin ninyo, tatas ang kamay. Bro, inaantok na ako. Yan. Sige, mabilis na ako. Wisdom. Ano ba ang pagkakaiba ng wisdom at kaalaman? Yung karunungan at kaalaman. Magkaparehas daw yan. Magkaparehas? Magkaiba. Ano? Magkaiba. Yung kaalaman ay iba doon sa karunungan. Yung karunungan, ito ay, kumbaga, ay mas, ito ay yung ating, naisasagawa natin yung ating buhay dahil doon sa ating mga natutunan mula sa ating mga karanasan. Ano? Yan yung wisdom. Hindi ka may tinatawag tayong wisdom of the old. Hindi ka ang sarap makinig sa mga ganyan. So sabi dito, yung karunungan ay God's guidance on how to live as Christian life, concerned with the best way to live. Ito na lamang pagpunta nyo dito. Bunga ito ng ano? Ng gift of wisdom. Bakit ka kayo pabalik-balik dito? Dahil mayroon kayong naramdaman na tinig ng Diyos, paggabay ng Diyos, na sige, pumunta ka doon para ikaw ay mas mapalapit sa akin. Yan po yung tinatawag, yung discernment natin, yan yung tinatawag na mayroon tayong gift of wisdom. Nagagawa natin, alin ba yung tama kong gawin bilang anak ng Diyos? Pupunta ba ako sa sabungan o ako'y magsisimba? Pupunta ba? Maglalaro ba ako ng mga, anong laro sa cellphone? Ng mga, ng ano? Ng scatter? Scatter o ako'y magdadasal? Mas marami pa palang napaukol doon sa scatter kaysa magdasal. Ay,
nakatulog na sa paglalaro ng scatter. Hindi man dapat nakapag-antanda na, Lord, salamat. Ay pagkagising naman ng scatter noon, hindi man na, Lord, salamat at ako'y buhay. At may scatter pa. Yung wisdom po yung ano? Yun yung tinatawag natin ng the gift of wisdom. Yan, ano? Ang sarap niyan. Sarap magkaroon ng ganyan. Yung naiiwasan ninyo yung mga maling gawain para sa mas mabuting gawain para sa Diyos. Pangalawa, kaalaman. Ito naman ay more on sa ating pagkatuto. Ano? Pagdagdag kaalaman, dagdag aral. Ng ano? Tungkol saan? Tungkol sa Diyos at sa ating buhay, pananampalataya bilang mga Kristiyano. Itong ginagawa natin, isang pamamaraan para mas lumalim ang ating gift of knowledge. Kaya pag tayo sumisimba, mas lumalalim yung ating gift of knowledge and the gift of wisdom. Lagi magkatambal yan, lagi magkasama yan. Ano? Pag nagbabasa tayo ng ating Biblia, lumalalim ang ating gift of knowledge, the gift of wisdom. Ano? Pag tayo nagdadasal, lumalalim ang ating gift of knowledge, lumalalim ang ating gift of wisdom. Amen? Kaya tayo dadalo sa mga ganitong pagtuturo, sa ganitong pag-aaral. The gift of faith. Pananampalataya. Brother, meron ako niyan. Yes! Meron tayo lahat nito dahil tayo mga Kristiyano. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Meron tayong pananampalataya. Pero bakit nung ikaw ay hirap na, tinalikuran mo na ang Diyos? Bakit nung wala ka ng maisaing, tinalikuran mo na ang Diyos? Hindi ka nanampalataya. Hindi ka nag-trust kay God. The gift of faith. Eh kami kahit magkabali-balim to, ay talagang, Lord, ikaw nang baka sa batang Lord, I surrender everything. May magpuprovide si Lord eh. May dadating, may gagamitin siya mga tao, bro. Are, para sa iyo. Imagine nyo. Ito'y tunay. Ano tunay? Ano, marami kami mga experiences sa aming family, may mga asawa. Yung kang wala ka ng pambayad ng kuryente, wala ka na rin pampabaho sa eskwela. Aba, ay talagang bali-balik to. Ano? Ay sabi, dasal. Kuya rawa nga doon sa chapel, Lord, I-surrender everything. Pero pagdating ng bayaran, kaya magkatitig biglang magkakaroon, doon sa ATM pagkakaroon, meron pala eh. Thanks God. Amen? Amen. Eh wala akong maiulam. May kakatok mo sa aming pintuan. May kakatok. Sabi ko, Kuya, ang isang tasang gulay. Papa, ay thanks God. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Sana sa kabila ng ating mga kahirapan, nananatili tayong nananampalataya sa Kanya. Lalo na pag may sakit, ang dali nating makalimot sa Diyos. Lord, bakit ako namin nagdadasal lagi sa'yo, bakit ang sakit na ito? Kung di ang dasal natin sana ay, Lord, patatagin mo ang aking pananampalataya, patatagin mo ang aking pagdurusa, para mapaglabanan ang lahat ng ito. And the Lord will reward those who remain faithful to Him. Yan po ay tinuturo ng regalong ito ng pananampalataya. Amen? Amen. Kaya unti-unti, turuan natin ang ating sarili, maglaan ng oras sa pagdarasal. Yun lang. Pagdarasal at maging consistent ng pakikipagtagpo kay Lord. Hindi ka nga, sister. Ano? Kaya si sister ay biniregaluhan ng Diyos eh. Ay dahil siya ay napakasipag magdasal.
napakatapat kay Lord. Ganun din tayo, mga tanong. Kaya ano yung binigay ni Lord? Ay, ito. Ano nga, brother? Okay, tuwa. Sorry, at si Sister Roy, kilala ko talagang ako'y nakaka-inspire ng kanyang life, sa kanyang pagbibigay. Ganun din naman, pag ang inyong mga ganun din. Kaya titigan niyo yung mga katabi. Yan ay yung regalo ng Diyos. Ay, hindi makatitig. Yan, titigan niya rin niyo. Ay, hindi makatitig si brother, ay sister. Yan. Ito, the gift of healing. Ito si Sister Norma. Ay may gift of healing itong si Sister. Ano nga, Sister? Yan. Ito yung special na regalo ng Diyos sa isang Kristiyano na may tapat na pananampalataya sa Kanya. Kaya siya binibigyan ng regalong makapagaling sa pamagitan ng pray over, yung pagdadasal sa Kanya. Yun lang po ang ibig sabihin niya, the gift of healing. Kung sa palagay ninyo, may ganun ding regalo kayo, na bakit ba pagka kasama ko, pag nakasama at may lumapit sa akin, humingi ng, ako may ipagdasal mo sa aking sakit, ay pag ipinagdasal mo yung iba, gumagaling. Panalimin mo, palabuin mo ang regalo mo yan. The gift of miracle. Ay siguro baka, ewan ko, wala pa naman siguro sa ating nagkaroon ng gift of miracle. Ito yung katulad ng ginawa ni Jesus doon sa Kanaan, doon sa kasalan, nung ginawa niyang alak, yung tubig sa banga, sabi ng kanya ina, anak, wala nang alak doon sa kasalan. Ayun, ginawa niya. Jesus turns water into wine. Yung pinakain niya, yung libo-libong mga tao, doon sa parang, yung habang siya nangangaral, pinadami niya yung isda at tinapay na pakain ang libo-libong mga tao. Yun yung mga miracles. Sa panahon natin ngayon, kung ikay buhay pa at nagbabaylocate ka, ay baka po yan yung miracle ng Diyos. Yan yung miracle ng Diyos pagka nagawa natin. Okay? Yan po ay bunga pa rin ng taimtim ng pananampalataya, malalim na pananampalataya at relasyon sa Diyos. Discernment of spirits, pagkakilala sa mga espiritu na nalalaman natin, ito bang namumuhay sa tao ito ay mabuting espiritu, espiritu ng Diyos, o espiritu ng Satanas. Yan. O ibang espiritu. Okay? Yan po yun, tungkol po yan doon. And then, ito naman po isa, the gift of prophecy. Nakapagpapahayag ka, nasasabi mo na ito ang mensahe ng Diyos sa isang pagkakataon, sa iyong kapwa na isang pangyayari. Yan po yung the gift of prophecy. O kaya naman makapagpahayag ng salita ng Diyos na mula sa iyong buhay, ikaw ay nagiging witness ni Lord sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga salita para sa ibang tao. At ito naman po tinatawag natin na pagpapaliwanag sa naiibang wika. Naunawaan mo yung salita ng Diyos kahit hindi mo na naiintindihan mismo yung wika na narinig mo. Ayan o yun. Para yung nangyari doon sa mga apostoles. Pagkatapos bumaba ang banal na Espiritu, nakapagsalita sila sa iba't ibang wika at naunawaan naman iyon ng mga taong nakikinig sa kanila. Ito naman po yung the gift of tongue. The gift of praise that is meant to enrich our prayer life. Ito po yung habang nagdadasal sa Diyos, nananalangin ka sa Diyos, nagsasabit ka sa kadakilaan ng Diyos ng mga salita na papuri at pasasalamat sa Diyos at kalaunan itong mga salita nito ay paano mga salita na hindi mo na naintindihan subalit na unawaan ng Diyos. Iyan po yung tinatawag natin ng pagsasalita sa naiibang wika o yung the gift of tongue. Okay? So, ano po ba itong gift of tongue na ito? Baka po kasi mangyari yan na meron na tayo, baka kayo magulat kung ano ito. Yan pong gift of tongue, yan ay kaloob
na makapagsalita ng iba't ibang wika ay isang karaniwang karanasan kapag natanggap natin ang Espiritu Santo. Yan. Kaya kagaya po ng naranasan ng mga disipulo, ng mga apostoles, noon doon po sa, yung sinabi ko kanina, yung gospel po kanina, sa aklat ng mga gawa. Ito po ay isang kaloob ng Diyos, mahalaga po ito sa buhay natin. Ngunit, kahit kagaya ng espiritual na kaloob, ito ay isang kaloob na maaaring hindi kaagad mahayag sa atin. Okay? Kapag natanggap natin ito, gamitin po natin ito. Ito po ba yung parang ikihabang nagdadasal dahil sa iyong mataimtim na pagdarasal at yung relasyon mo sa Diyos, yung habang nagpupuri ka, yung mga salitang namumutawi sa labi mo ay hindi na naunawaan ng ibang nakapaligid sa iyo. Pero ikaw at ang Diyos, alam nyo ang papuri na binibigay ninyo sa Diyos. Naunawaan ng Diyos. So yan po yung the gift of tongue. Kailangan ba natin ito? Kailangan natin naisin ito? Yes po, we should all desire and ask for the gift of tongues. Okay, so begin by just praising God in your own words. Then start speaking out in tongues. Ito yung parang mga hallelujah, hallelujah. Pasimula ng hallelujah hanggang sa dire-diretso dahil ikaw ay yumanudub mas malalim na pagkakilala mo sa Diyos, pagpupuri mo sa Diyos. Ganun po yung nangyayari sa dulo. Kaya yung begin with the words. Na. So we'll focus on the Lord and offer to Him your prayers and praises. And basta, ikaw at ang Diyos lang ang nagkakaunawaan po dito. Ano? So, resist the temptation to think that it's just you and not the Holy Spirit transforming the sound. Okay? Iwasan po natin yon. Basta ibigay natin ang ating sarili, mga papuri, mga panalangin sa Diyos. Okay? At diyan po nagtatapos yung CLP Talk number 6. Ang lahat po ng mga regalo ay regalo, kaya nga po yung regalo, ay regalo freely given at yan po ay upang magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. So let us use these gifts to become powerful witnesses. Maging witness tayo ng ating Panginoon, ng Kanyang presensya, ng Kanyang pag-ibig at pagmamahal. No? So precious gifts po ang lahat ng mga ito. Amen? Ayos pa ho kayo? So ngayon, dadako tayo sa ikalawang yugto ng ating pong gagawin ngayong hapon na ito. Yung bago po yung pray over session. So, break muna tayo ng 5 minutes. Pero yung break na yon, imimit muna kayo ng mga facilitators ninyo by group upang ihanda ang sarili para dun sa makabuluhang activity po natin pagkatapos ng 5 minutes nito. Okay? So after mga 5 minutes, mamit ng group, anong facilitator, ay babalik po kayo dito para dun sa next na activity natin, yung pray over session. Okay? Muli, babalikan nyo, ano ba yung mga regalo na yun? Kumusta ba yung mga regalo na yun? Ito nga ba ang nais kong hilingin, matanggap? Then sabihin nyo po doon sa inyong facilitator. Okay? May tanong po kayo? May gusto po kayong liwanagin? Wala na? Sige po. Saan po mag-mimit ang unang grupo? Saan po? Dito na yung pangalawang grupo, dito na rin. Dito na rin. Sige, siguro yung maghiwalay lang, yung isang grupo dito, yung isang grupo doon sa bandang ngayon, para malamig na, dito na lang po. Then yung ating mga music ministry, ipakita na po ng ating music.
Lagay natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sa kanilang Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa iyo sa hapon ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, alam namin, sa hapon ito, ikaw ay aming kasama. Kaya nga po, Panginoon, bago po kami magsimula, ay nais namin maglinis ng aming mga sarili. Nais namin humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkakulit. Nais namin na bigyan mo kami ng pagpapala at awa sa lahat ng aming mga nagawang tinutulong sa iyo. Sa aming mga pagkilos, sa mga namumutawi sa aming mga salita na hindi magaganda. At gayon din sa aming mga nagsipag na nagpapahina sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At kung minsan, Panginoon, kung paano nagiging dahilan ng pagkakasala ng aming mga kapwa, Panginoon. Kaya sa mga sandali ito, Panginoon, kami po ay humingi ng inyong ng patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Panginoon, alam namin ikaw ang Diyos ng pagbigay, ikaw ang gusto ng pagpatawad. Kaya tiniklaim namin ngayon, Panginoon, na kami rin ng pinatawad at nilinis namin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong patnubay, sa pagkabay sa amin sa magdaang linggo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pagmamahal, sa biyaya ng Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin ito na patuloy niyo po, Panginoon, na iningatan niya dito sa aming gawain ito, Panginoon. At ganoon din po, salamat po sa mga biyaya patuloy niyo po pinagkakalog sa amin, sa aming pamilya, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, sa kalakasan ng aming katawan. So ganoon din po sa hanap buhay, patuloy niyo po pinagkakalog sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinatulog mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na tumugon sa iyong panawagan upang tumupad sa mga tungkulin na iaatang mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Panginoon, salamat po sa araw po ito ng mga po ito. Panginoon, gawin mo talaga po ang pamilya, ang aming mga mukha, ang aming asawa, at ang aming mga magulang po. Panginoon, gawin mo din po ang aming kapatid po, at yung masabi sila sa mga iba. Thank you. Salamat, Panginoon, salamat. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya pinagkaloob mo. Hindi lang po sa pamilya ko, sa pamilya ng asawa ko. Salamat po sa lahat ng mga nandito pang tugunan ng iyong banal na Holy Spirit. Thank you po, Lord. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga hanap buhay. Salamat po sa pagdating sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, at bibigyan po kami ng ligtas sa araw-araw namin paghahanap buhay. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Panginoon, salamat sa araw na ito. Sa nakarating kami hanggang sa pang-anim na araw na ito at hanggang sa matapos namin. Gabayan mo lahat ang narito, kami pong lahat, ang hanap buhay, ang pamilya, saan man kami pumunta at hanggang sa mga susunod pang araw. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang buhay, sa aming pamilya, sa mga kaibigan, sa aming trabaho, sa lahat po ng mga pagpapalang walang sawa na po pinagkakaloob sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa community nito na aming po pamilya. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat
Salamat po, Panginoon, sa hapon ito na narito kami lahat. Salamat po sa mga biyayang hindi na namin inaasahan pero patuloy namin tinatanggap sa pagtatapos ng aming anak at sa mga kalakasan ng katawan na patuloy niyong binibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat Panginoon sa panibagong araw. Salamat po sa mga biyayang patuloy namin tinatanggap. Salamat din po sa lakas ng katawan at sa inyong walang sawang pagbabay at pagbibigay. Maraming salamat sa lahat po. Salamat Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan binibigay mo sa akin mga gawan, sa araw. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinag-aaral mo sa amin. At sa mga salamat, Panginoon, sa mga binibigay mo trabaho sa amin. Salamat, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon, sa pagpapatuloy po namin, hindi namin matatanggap ang lahat ng mga biyaya nito kung hindi namin ito ilihigin sa iyo. Panginoon, ginadalahin po sa inyo sa amin ito, ang kaligtasan po ng bawat isang na ito. Tulungan niyo po kami lahat, Panginoon, sa aming ginagawang ito. Buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, sa lahat ng mga pagtanggap ng iyong mga salita na inyong binabahagi sa amin. Salamat po sa lahat-lahat na tumutulong sa aming gawain ito, sa aming mga members, at lalong higit dito sa aming mga kapatid na narito ngayon, ay mga principals. Patuloy silang, patuloy kang gumagalaw sa buhay nila, Panginoon. At kawa Panginoon ay nabayaran po sila sa kanilang tinatahak na kanilang ginagawa, Panginoon. Kaya kunin mo ang kanilang pamilya, kanilang hanap buhay. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, sa mga patuloy kong ginagalain sa inyo, ang bawat isang namin po ngayon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, lalo higit ang aming mga participants upang ang mga biyaya na ipagkakaloob mo sa araw ito, Panginoon, tinubos namin matanggap para sa ikalulunod mo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, itinataas ko at hinihiling namin sa inyo. Lahat kami ay mga kahilingan para sa aming personal na kahilingan sa kapilihan ng aming mga trabaho, ang pamilya, ganun din ang aming mga hinaharap na pangangailangang pinansyal. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw ito. Ang hinihiling ko lang po ay ang kaligtasan ng bawat isa, ang layo sa sakit ng bawat isa. Dahil higit po ay ang paggaling ng aking asawa, muling makatayo at muling makalakad. Maraming salamat po. Tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming Panalangin. Panginoon, tinataas ko po dinadalangin sa inyo. Yung mga po ay patuloy na kami pagpalain sa bawat sandali ng aming buhay, ilayo sa lahat ng mga tukso at kapahamakan, at pagkaingin sa aming mga sakit at karamdaman. Panginoon, bigyan mo po ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, idinadalangin ko po sa araw nito. Lahat po kami dito na narito, hindi po kami gabayan at hindi po kami pagabayaan. Ang alam ko mga kahilingan ay alam ko pong pinanghilingan niyo po. At sa akin pong panganganak ay nawa pinanghilingan ko. At hindi po kami pagabayaan. Salamat po Panginoon sa mga. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, hihiling ko po, sana po ay matupad na yung aking
matagal nang inihiling sa inyo. Maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay ginabayan mo at binigyan mo kami ng lakas ng pagkatawa. Panginoon, tingin mo po ang panalangin. Panginoon, tingin mo kami manalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya at grasya na binibigay mo natin sa amin. At sana lahat ng problema ng lahat ng tao na narito ay malampasan namin sa araw-araw na gabay mo. Salamat, Panginoon. Panginoon, tingin mo kami manalangin. Ganun din po, Lord God, itinatas namin sa inyo ang aming mga sarili. Patuloy niyo po kaming hipuin, patuloy niyo po kaming bigyan ng malakasan ng loob. Kung may pagpatuloy namin ang gawain ito, Panginoon. Ganun din po ang aming may bahay, nasa kasalukuyan ng bigay, ingatan din po siya, natin din po ng ligtas. Ganun din po ang aming mga mahal sa buhay. Na kailangan ng iyong pagpapagaling, Panginoon, hipuin niyo po sila ng iyong pagpapagaling na kamay upang sila makakaroon ng pagalingan ng kanilang. Panginoon, dinggin niyo po ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Yes, Lord, ang lahat po ng aming mga samot na langit ay amin pong pinagsasama-sama at tinatas namin sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Yesu Cristo. Kasama mo naghahari ng Banal na Espiritu ngayon at sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa lahat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, magsipunan po tayo. Yun nga po, tulad nabanggit ko kanina, ang ating pong talk ngayon ay medyo special. Medyo may kanya. Kaya pagpapasensyahan niyo po kung tayo mag-extend lang ng 15 oras. At inaasahan po namin ang katahimikan ng bawat isa upang mas maramdaman natin ang panayam na ibibigay sa atin ngayong hapon ito. At hindi na po tayo magtatagal at aking po papakilala sa inyo ang ating pong speaker. Sila po ay taga-Transville Homes sa Ganay Bagay. Meron silang dalawang anak, mga member ko ng YLC. Tapos sila po ay gumraduate ng CNP noong December 2011.